Sa mga nakaraang kabanata ay pinaintindi sa atin ng kwento na ang Haley family ay hindi lamang pumapaslang para mas mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Ginagawa pala nila ito dahil sa mas malaking layunin. At ito ay ang pagwasak sa kaharian ng Kakin kasama ang kalupitan at kasama ang pinapalaganap ng bansang ito sa mundo. Sa pagdating natin ngayon mga idol sa chapter 409, makikita na natin ang huling barahang maiiwan sa mga kamay ni Borgsen at ng kanyang desisyon kung sasama ba siya kanila Morena sa pagsasagawa ng kanilang layunin. Ipinagpatuloy ng chapter 409 ang anunsyo ng martial law sa Black Whale. Pinapakinggan nila Morena na mga miyembro ng Haley family at ni Borgsen ang announcement. Ayon sa nagsasalita sa speaker, ang lahat ng mga pasaherong nasa Tier 5 ay maaaring kumalma sapagkat ang sigalot na naging dahilan para sa deklarasyon ng martial law ay nangyari sa mas mataas na palapag, kaya hindi madadamay ang nasa Tier 5. Halos ganito din ang mensahe para sa mga nasa Tier 4 ng barko. Dinagdag lamang na ang tarangkahan o ang daan na nagkokonekta sa Tier 4 patungo sa mas mataas na floors ay mananatiling nakasara upang hindi madamay ang Tier 4 sa problema ng mas mataas na palapag. Ang martial law mga idol ay isang klase ng batas na dinedeklara sa Kakin kapag may nagaganap na malaking banta sa kanilang bansa. Sa batas na ito, pwedeng pagbabarilin ng isang sundalo ang kahit na sinong kahinahinalang sibilyan. Kaya sobra itong nakakatakot. Nagpatuloy sa pagkasalita ang announcer. Sinabi niya na ang lahat ng pasaherong nasa Tier 3 ay kailangang magtungo sa pinakamalapit na pader kung nasaan sila. Lumuhod ng nakaharap dito at ilagay ang mga kamay sa sahig. Hindi sila maaaring gumalaw hanggat hindi sinasabi ng Royal Army at kung magkamali sila ng aksyon, babarilin agad sila ng mga sundalo. Sa kasalukuyan mga idol, hindi pa natin alam kung bakit idineklara ang martial law, pero dahil sa paghihigpit na nagaganap sa Tier 3, malaki ang posibilidad na dito nagmula ang problema. Napansin ni Borgsen na parang nabalisa si Morena sa martial law. Naiintindihan ng babaeng sundalo ang emosyong ito sapagkat kahit siya ay hindi inaasahang idedeklara ang martial law sa barko. Ganun pa man, nakatulong ang announcement para malaman ni Borgsen na wala siya sa Tier 3 o sa mas mababang palapag. Dahil ang mga announcements na meron sa mga matataas na floors ay hindi pinaparinig sa mga nasa mas mababang palapag. Sinabi ni Borgsen na pinipili niya ang D-card o ang deal card. Ang card na ito mga idol ay nagpapahintulot kay Borgsen na makipagkasundo kay Morena. Magsasabi ang boss ng mafia ng isang utos na pwedeng tanggihan ni Borgsen o sundin para makapagbalik ang babae ng isang card mula sa graveyard. Hindi narinig ng Morena ang sinabi ni Borgsen, kaya inulit ng sundalo ang kanyang desisyon na piliin ang D-card sa mga barahan ni Morena. Maririnig pa rin ang announcer ng barko sa speaker. Inuutusan nito ang mga pasahero ng Tier 2 na pumasok sa loob ng kanilang mga kwarto, maupo ng tahimik at ilagay ang kanilang mga kamay sa lamesa. Narinig ito ni Morena habang kausap niya si Borgsen. Sinabi niya na humahanga siya sa sundalo sapagkat nananatili itong kalmado sa kabila ng kanilang sitwasyon. Pero sa kabila ng martial law, ipinagpatuloy pa rin nila Morena ang paglalaro. Habang kausap siya ng boss ng Haley, sinabi ni Borgsen na ang pagpapaulit ni Morena sa kanyang sinasabi ay maaaring nangangahulugan na pinapakinggan ni Morena mabuti ang announcement. O di kaya ay kailangan pa ng babae ng oras upang makapag-isip ng susunod nilang aksyon para sa martial law. Alin man sa dalawang ito ang rason ng pagkawala ng focus ni Morena ay tiyak na makakatulong kay Borgsen na gustong matakasan ng sitwasyong kinalalagyan. Sapagkat umaasa ang sundalo na habang tumatagal sila sa paglalaro, mahahanap ng Royal Army kung nasaan sila at susugurin ng mga ito ang headquarters ng Haley. Ganun pa man, nag-aalala din si Borgsen na madamay sa komosyon o di kaya ipagbintangan bilang isa sa mga membro ng Haley. Magre-resulta sa pag-torture sa kanya para paaminin, kaya ang pinakamagandang paraan upang matakasan niya ang sitwasyon ay ang paggamit ng X-card. Kung maaalala natin mga idol, ang X-card ay napunta na sa graveyard, pero may pag-asa pa si Borgsen na maibalik ito kung masusunod niya ang utos ni Morena sa deal card. O kung mabubunot ng babaeng sundalo ang restore card, nakasalukuyan pa ring nakataob. Sinabi ni Morena na ang request niya sa deal card ay napagdesisyonan na niya, at ito ay ang paghingi niya ng halik kay Borgsen. Napatahimik ang babaeng sundalo sa katomboy ang narinig mula kay Morena, kaya nasabi niya na parang ayaw niyang sundin ang request ng boss ng Haley. Dinetalye ni Morena na gusto niyang halikan si Borgsen ng mouth-to-mouth hanggang sa masiyahan siya, sapagkat isa ito sa kondisyon para maipagkaloob ni Morena ang kakayahan ng kanyang nenability kay Borgsen. Ayon sa paliwanag ng babae, merong 3 kondisyong kailangang magawa para ma-recruit nila si Borgsen bilang miyembro.
Una dito ay kailangang yes ang huling barahang nasa kamay ni Borgsen. Pangalawa ay kailangang mahalikan ni Morena ang kalaro para ma-infect niya ito ng kanyang Nen ability. At ang pangatlong kondisyon ay kailangang nasa lugar si Borgsen kung saan isinasagawa nila Morena o ng kanyang mga tauhan ng pagpaslang ng kanilang mga target. Hindi daw mahalaga kung alin sa mga ito ang mauuna. Basta matapos ang tatlong kondisyon ng kanyang abilidad, doon pa lamang magiging miyembro si Borgsen. Nag-isip ang sundalo kung magpapahalik ba siya kay Morena. Bago pa siya makapagdesisyon, narinig ng babaeng sundalo ang announcement para sa Tier 1. Sinasabi nito na ang lahat ng pasahero sa unang palapag ay kailangang pumasok sa kanilang mga silid para sa gaganapin na inspection. Sa oras na matapos ito, ipinapangako ng Royal Army na babalik na sila sa normal. Medyo kakaiba ang announcement sa Tier 1 mga idol. Parang hindi ito mahigpit o istrikto, hindi katulad ng sa Tier 3, kaya posible talaga na ang kaguluhan ay naganap sa ikatlong palapag ng barko. Matapos marinig ang announcement para sa Tier 1, napagtanto ni Borgsen na maaaring ang hideout ay matatagpuan sa unang palapag. At posibleng nailagay ni Morena ang kanilang hideout sa Tier 1 dahil ginamit ito ang kanyang pagiging second track fakers. Kung inyong maaalala mga idol, nalaman natin sa tulong ng tracking device na hawak nila Finks at Phaeton na ang hideout nila Morena ay nasa Tier 2, kaya dito patungo ang mga miyembro ng Phantom Troop. Sinabi ni Borgsen na tinatanggap niya ang request ni Morena at magpapahalik siya sa babae. Napangiti naman ang boss ng heli at pinalapit na si Borgsen upang gawin ang kanyang request. Hindi ipinakita mga idol kung paano sila nag-ispadahan ng kanilang mga dila. Pero kung nalilibugan kayo sa mga babaeng may hiwa sa mukha kagaya ni Morena, ganito sa tingin ko ang nangyari. Nahihiya dyan si Morena dahil pagkatapos ng halik, nagtakip siya ng bibig at nagsorry kay Borgsen. Tinanong ng babae ang dahilan, kaya sinabi ni Morena na hindi niya alam na ito pala ang first kiss ni Borgsen. Nagalit ang babaeng sundalo kaya tinanong niya kung paano ito nalaman ni Morena. Pero hindi ito sinagot ng boss ng heli, kaya inalok niya si Borgsen na magpahinga muna. Naiinis pa din si Borgsen, kaya sinabi nito na kukuhain na niya sa graveyard ang X-card. Pwedeng nalaman ni Morena mga idol na ito ang first kiss ni Borgsen base sa kung paano humalik ang babaeng sundalo. Pero posible din naman na isa sa mga kakayahan ng contagion ni Morena ay mapasok ang isipan o makita ang mga impormasyon ng taong kanyang nahahalikan. Babalasahin na sana ulit ni Urarge ang baraha ni Borgsen, pero pinigilan ng babaeng sundalo ang miyembro ng heli sapagkat gusto muna niyang tingnan ang dalawang nakataob na baraha upang masigurado na hindi ito pinalitan nila Morena habang naghahalikan sila kanina. Medyo nakadama ng pagkadismaya ang boss ng heli kay Borgsen sapagkat parang wala daw tiwala sa kanyang babae. Sinabi ni Borgsen na wala talaga siyang tiwala kanila Morena, kaya binuksan nito ang mga nakataob na baraha. Dito niya nakumpirma na hindi talaga pinalitan ng heli ang kanyang mga cards. Bumalik sa tatlong cards ang hawak na Borgsen mga idol. Siya muli ang pipili sa mga nakataob na child's cards na ito, kaya binalasan ni Urarge ang mga baraha ni Borgsen. Nag-isip ng maigi si Borgsen bago pumili. Nang makapagdesisyon, binuksan niya ang isa sa mga baraha at laking pagkadismaya niya na ang X-card muli ang kanyang nabunot. Napangiti si Morena at parang inaasar pa nito si Borgsen sa pagtatanong kung gusto ba ulit ng sundalong tingnan kung ano ang mga nakataob na baraha. Hindi sumagot si Borgsen, kaya inutusan ni Morena ang sundalo na mamili na sa tatlong parent cards. Ito na ang huling pagbunot ni Borgsen ng parent cards. Mamimili siya sa question A card, question B card at ang yes question mark card. Sa tatlong ito, ang pinili ni Borgsen ay ang question A cards. Ito ang card mga idol na makakapagpahintulot kay Borgsen na tanongin si Morena ng kahit na ano at kahit ilang beses. Pero ang maaari lamang isagot ni Morena ay yes, no, at ang magkahalong yes at no. Para umpisahan, tinanong ni Borgsen kung nasa Tier 5 ba ang hideout. Sumagot si Morena ng no. Sunod na tinanong naman ni Borgsen kung nasa Tier 4 o nasa Tier 3 sila. No pa din ang sagot ni Morena. Kaya tinanong ng sundalo kung sa Tier 2 o Tier 1. Pero nakakapagtakang sinabi ni Morena na no pa din. Kasagutang ikinagulat ni Borgsen. Tinanong ng sundalo kung nagsisinungaling ba ang boss ng heli. Nag-no si Morena. Sunod na inalam ni Borgsen kung nasa Black Whale ba sila. Nag-yes na dito si Morena. Kaya tinanong ng sundalo kung gawa ba sa Nen ability ang lugar kung nasaan sila. Sumagot si Morena ng oo at hindi. Habang nagtatanong, napansin ni Borgsen ang nagliliwanag na aura sa katawan ng kausap. Ibig sabihin mga idol, nagising na ang kakayahan ng sundalo sa paggamit ng Nen. Pangyayaring dulot ng halik ni Morena kanina. Hindi na inusisan ni Borgsen ang nakikita niyang aura sapagkat nakarinig siya ng malakas na ugong sa paligid.
Mula dito, meron siyang napagtanto. Kaya itinanong niya agad kay Morena ang isang katanungang ayaw niyang paniwalaan. Ito ay kung nasa pagitan ba ng Tier 2 at Tier 3 ang hideout. Sumagot si Morena ng yes. Ang ugong o tunog pala na narinig ng babaeng sundalo ay mula sa gate na nasa pagitan ng Tier 2 at Tier 3. Ibig sabihin, malapit lamang sila sa mekanismong nagpapagana sa gate at ang hideout ng Hailey ay nailagay na nila Morena sa pagitan ng dalawang palapag simula noong ginagawa ang barko ng Black Whale. Malaking problema ito mga idol. Una para kay Borgsen dahil ibig sabihin hindi sila mahahanap ng mga sundalo. At pangalawa ay para sa Phantom Troop na sila Finks at Phaeton sapagkat ang dalawa ay patungo sa Tier 2 upang puntahan ang hideout nila Morena. Kaso wala silang makikitang hideout dito dahil sa ilalim ng sahig nagtatago ang kanilang mga hinahanap. Tinanong ni Borgsen kung ang pasukan ba ng hideout ay maaaring mapuntahan ng ibang mga pasahero. Sinabi ni Morena na oo at hindi. Sunod naman ay kung marami bang entrance ang hideout. Sumagot si Morena ng oo. Inisa-isa ni Borgsen ang bilang ng entrance mula 1 hanggang makarating sa 5, kung saan nag-yes si Morena upang kumpirmahin na 5 nga ang kanilang entrance. Sinamantala pa ni Borgsen ang pagtatanong. Inisa-isa naman niya kung ilan ang miyembro ng Hailey. Nag-umpisa siya sa 23, pababa hanggang sa makarating sa 21, kung saan nag-yes si Morena. Sinabi ni Morena sa nakaraang kabanata mga idol na 23 lamang ang miyembro ng kanilang grupo habang pinapaliwanag niya ang kanyang kapangyarihan. Ito ang dahilan kaya alam ni Borgsen kung ano ang bilang ng Hailey. Tinanong ng sundalo kung susundin ba nila Morena ang kanilang napag-usapan kapag nakaalis siya ng buhay dito at kinalimutan niya ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Morena na yes. Sunod nito ay tinanong ni Borgsen na kung no ang huling baraha, papatayin ba siya ng Hailey? Sumagot si Morena ng yes. Medyo inaasahan na ni Borgsen ang tugon na ito kaya nagdire-diretso siya sa pagtatanong. Inusisa niya kung nag-iisang specialist lang ba si Morena sa grupo. Nag-yes ang boss ng Hailey. Sunod naman ay kung alam ba nito ang abilidad ng bawat isa niyang miyembro. Sinabi ni Morena na hindi. At tinanong din ni Borgsen kung isa lang ba ang enhancer sa grupo. Sumagot ang babaeng mafia ng no. Sa isipan ni Borgsen, sinabi niya na tatanungin niya lahat ng gusto niyang malaman sa mga miyembro ng Hailey. Ipinakita ng kabanata mga idol na madami pang itinanong si Borgsen pero hindi na sinama kung ano-ano pa ito. Kaya nag-shortcut ang kabanata sa huling tanong ni Borgsen. Sinabi ng babae na madami siyang nalaman dahil sa tulong ni Morena kaya nagpapasalamat siya dito. Pero kung sakaling makaalis si Borgsen ng buhay sa lugar, gagawa ang sundalo ng paraan upang mabago ang Kakin sa sarili niyang paraan. Kaya tinanong niya si Morena kung may intensyon ba itong baguhin din ang kanilang layunin. Mabilis na sumagot ang babae ng no. Medyo makulit si Borgsen kaya tinanong niya naman kung babaguhin ba nila ito kung may kakaibang mangyari sa hinaharap. Sinabi ng boss na no. Medyo nalungkot ang mukha ni Borgsen kaya tinanong niya kung meron bang kaunting pag-asa o meron pa bang paraan upang maging maayos ang lahat. Buong pusong sinabi ni Morena na no. Wala nang paraan pa dahil hindi na daw niya babaguhin ang kanyang layunin. Makikita niyo mga idol sa mga mata ni Morena ang magkahalong lungkot at paninindigan na hindi naman niya talaga gusto ang kanyang ginagawa pero kailangan nilang wasakin ang Kakin dahil ito lamang ang paraan upang matigil ang kalupitan ng kanilang bansa. Lalong nalumbay ang mga mata ni Borgsen at sinabi niya na naiintindihan niya ang desisyon ni Morena. Pagkatapos nito, nagtinginan si Urarge at ang kanyang boss na para bang oras na upang mamili si Borgsen ng huling child's card. Binalasan ni Urarge ang baraha. Ibinigay ito kay Borgsen at pinanood niya kasama ang kanyang mga kapwa-miyembro si Borgsen. Sinabi ni Morena na ibigay ng babaeng sundalo sa kanya ang barahang gusto nitong i-discard. Samantalang ang card na maiiwan ay ang kasagutan ni Borgsen sa alok ni Morena na pagpapasali sa kanya. Medyo nakaka-tense to mga idol at kung isa ako sa mga miyembro ng Hailey, ihahanda ko na yung balisong ko para saksakin agad sa leeg si Borgsen sa oras na no ang matirang card sa mga kamay niya. Ibinigay ni Borgsen ang isang nakataob na baraha kay Morena at sinabing iharap nila ng sabay ang mga cards na hawak nila. Kapag ang R card o restore card ang napunta kay Morena, mamamatay si Borgsen. Pero kapag ito ang card na naiwan sa sundalo, kakalimutan niya ang lahat ng nangyari sa silid at aalis na siya dito. Sinabi ni Morena na ayos lamang iyon. Pagkatapos ay nag-countdown siya ng 3, 2, at 1. Ang huling baraha ni Borgsen ay ang R card. Ibig sabihin, pwede na niyang buhayin ang X card para makaalis sa hideout ng ligtas.
Parang nasarpan si Borgsen sa eksenang ito dahil natalo niya ang kapokpokan ni Morena. Ang moment na ito mga idol ay parang kapareho ng eksena kung saan sinabi ni Meruem kay Komugi na puputulin niya ang kamay ng batang babae kapag natalo niya ito sa gunggi. Pero sa huli, si Komugi pa rin ang nanaig at natalo si Meruem. Pumalakpak si Morena at nag-congrats kay Borgsen. Medyo nalulungkot daw siya pero wala na siyang magagawa. Kaya sinabi niya sa sundalo na para matapos ang game, kuhain na nito ang card na gusto niyang ibalik mula sa graveyard. Napatigil si Borgsen at humingi ng pasensya kay Morena dahil nalukot niya daw sa kanyang kamay ang art card dulot ng kasiyahan. Habang nag-aalisan ang kanyang mga tauhan, sinabi ni Morena kay Borgsen na ayos lamang ang pagkalukot ng baraha dahil pinapalitan naman nila ang deck kada game. Medyo napaisip ako sa eksenang ito mga idol. Pakiramdam ko, itatago ni Borgsen ang art card na nagpanalo sa kanya bilang remembrance. At kung mangyayari mang isa sa kanila ni Morena ang mamamatay o kung pareho silang mamamatay sa pagkasagawa ng kanilang layunin, ipapakita muli ng kwento ang lukot na art card para mag-symbolize na kahit winasak ng masamang pangyayari ang kanilang mga pagkatao, palagi pa rin may natitirang pag-asa upang mabago ang takbo ng kanilang kwento. Kinuha ni Borgsen ng isang baraha mula sa graveyard at nanlaki ang mga mata ni Morena. Napalingon naman ang mga nag-aalisang miyembro at nakipagtitigan si Borgsen sa boss ng Hailey. Tinanong ni Morena kung nagkakamali ba ang babaeng sundalo. Sinabi ni Borgsen na hindi, sapagkat ang card na binuhay niya at pinili ng sundalo ay ang yes card. Nangangahulugan na sumasali siya sa grupo at tinatanggap niya ang alok ni Morena na maging miyembro ng Hailey family. Sa tagpong ito, natapos ang chapter 409 ng Hunter x Hunter. Hindi sinabi idol kung bakit yes card ang pinili ni Borgsen, pero may mga senyalis na sa unang parte ng laro na sasali ang sundalo sa grupo. Una, sinabi ko sa inyo sa mga nakaraan kong videos na habang naglalaro sila ng negotiation game, ilang beses na sinusubukan ni Borgsen na patunayan sa kanyang sarili na balak niyang nilangin ang Hailey family. Pero sa maraming beses niyang sinusubukang patunayan ang kanyang iniisip, ganun din karami ang pagkakataon na pinapahiya siya nila Morena at pinapatunayan ng mga ito na kahit masasama sila, marunong silang humawak ng salita at prinsipyo. Pangalawa, tinanong ni Borgsen kanina kung may pag-asa bang baguhin nila Morena ang kanilang layunin kung sakaling may magbabago ba sa Kakin. Nanindigan ng boss ng Hailey na hindi. Kaya nalungkot si Borgsen. Nagpapakita ito na lubos niyang naiintindihan ng galit at pagkamuhing nararamdaman nila Morena. Gusto niyang iligtas sa mga ito at kung hindi niya matutulungan ang grupo sa oras na binago ni Borgsen ng Kakin, sasali na lamang siya kanila Morena at sasamahan ang grupo sa kanilang mga plano. At ang pangatlong dahilan mga idol ay dahil sa tingin ko na naigang katomboyan ni Borgsen. Joke lang. Ang pangatlong dahilan na sa tingin kong tumulong kay Borgsen na magdesisyong sumali sa Hailey ay ang pagmulat sa kanya ni Morena sa iba't ibang realidad ng buhay. Ipinakita ni Morena kay Borgsen kung ano nga ba ang misteryong bumabalot sa kapangyarihan ng Nen. Ipinaalam ng boss ng Hailey sa sundalo ang malaking kontribusyon na maaari nitong maiambag sa lipunan gamit ang kanyang buhay. At ipinaintindi ni Morena kay Borgsen kung gaano kawalang iya ang kanilang kaharian, kung gaano kalupit ang sangkatauhan, at kung gaano kasama ang mundong kanilang ginagalawan. Sa mga pagtatantong ito, nabuo ni Borgsen ang kanyang desisyon na sumali sa Hailey family.